What's up best friends? Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka rito, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang bell button para lagi kang updated. For today's video ay magpapalit lang tayo ng ilan sa mga parte ng motor natin. Isa na dito ang headlight valve, brake light switch para sa rear, at saka cylinder head, rubber gasket. So wala pang isang taon mula nung huling nagpalit ako ng headlight valve at saka ng brake switch natin. Pero ito, mula nung nabili yung motor, itong cylinder head, rubber gasket, hindi ko pa napapalitan. Ngayon pa lang ako magpapalit. Kasi kung titignan nyo, yung ating makina, kumagas na ng langis. At ginagamit ko to, or ginamit ko siya for about mga 4 days na siguro. Kasi nung last time na nag-tune up ako, nagkaroon siya ng leakage, tapos inayos ko, ni-realign ko yung cover, bumalik siya. Tapos nung last time, sabi ko pagka hindi na to gumana ulit or nagkaroon pa rin ng leakage, sabi ko malamang yung rubber gasket na. So ayun, nag-leak ulit. Then tinignan ko yung rubber gasket ng ating cylinder, napudpud na. Yan, ito siya ngayon. Sa loob lamang to ng 4 na araw mga best friend na ginagamit ko. Magpapalit na ako nitong cylinder head rubber gasket na yan. Medyo mainit pa yung makina. At sa tatlong to napapalitan natin, unahin ko na tong headlight bulb kasi siya yung pinakamabilis lang palitan. Tapos sunod to habang nagpapalamig pa tayo ng makina. Sakto na to mamaya. Ito nga pala ang ating headlight bulb, napundi yung low niya. Tapos yung high beam lang ulit yung meron. Yan, papalitan ko na siya para maging visible tayo sa mga nakakasalubong natin. Mapaumaga man yan o mapagabi. Ito na yung headlight bulb natin, kundido na yung low niya. May itim na siya kung mapapansin ninyo. So ito yung ipapalit ko ngayon ulit, BMB. Nakalimutan ko na kung magkano yung presyo nito. Parang nasa 75 pesos yata or 70. Palit na tayong bago. Siyempre, check muna natin bago ibalik. Yan yung low, tapos ito yung high. Alright. Ngayon, para mapalitan natin yung rear brake light switch natin, kailangan natin magtanggal ng clearance. So ito hindi na to gumagana nakaraan. Bubunutin lang natin. So dadaan siya dito sa ilalim ng upuan. Kaya tatanggalin na rin natin yung upuan. So ayun nga pala, no. Itong nabili ko na brake light switch ay para sa TMX 155 CDI. Parang pares lang din yata to yung pinalit ko na nakaraan na hindi umabot ng 1 taon. Ito lang yung available, kaya pagtsagaan na lang natin. Okay, so ilagay ko na to. Tignan natin kung gagana. Yung pala yung problem ko nakaraan. Kasi hindi match yung socket niya. Ito ay yung gagawin ko. Parang ginawa ko last time, pinutol ko, tapos dinugtong ko. So magpuputol na lang ulit ako para maging same. Ngayon siya. So ito, babaklasin ko itong pinalit natin last time.
Tapos, ayan, babalik lang natin. Tinanggal ko pa, no? Nakalimutan ko kasi na hindi pala match yung socket nito. Kung matatandaan nyo, nagpalit tayo nakaraan ng passenger footrest or passenger foot pegs. Eh ngayon, yung stock kasi natin meron siyang holder para sa brake light switch. Ngayon ito, wala. Ngayon, hindi ko lang alam kung saan siya pwedeng pwesto. Pinakamagandang pwesto. Pero check muna natin kung gumagana pagka umaandar yung motor. Lain ko okay, sa harapan. Alright, so okay naman. Ngayon tanggalin ko muna yung tangke para mas maluwag yung iikutan natin dito sa pagpapalit ng ating cylinder head rubber gasket. Dahil nagkaroon na ng leakage dito banda, so papalitan ko na nga yung cylinder head rubber gasket natin dito. Alam ko ano yung tamang tawag dyan, basta itong rubber dito sa pagitan ng cylinder head tsaka yung cover nya. Ayan. Bili ko dito ay itulit yung brand YSK, tulad nung brand nung nilagay ko dati na 14 teeth na front sprocket natin. So ito ay kapares lang ng TMX Supremo, 75 pesos. Okay, malamig naman na tong engine natin. Dito hindi naman pa kailangan palitan dito sa dalawang tornilyo, so kailangan natin baklasin to. Itabi muna natin yung swako natin. Apat na araw lang na ginamit ko siya. Yan na yung kinalabasan. Pero yung oil level naman natin, kahit pa paano, straight ko lang. Madami pa din naman. I-change oil na rin sana ako. Kaso papalitan ko muna itong cylinder head rubber gasket natin bago ako mag-change oil. Observe muna kung meron bang pinagbago. So ito na nga yung ating cylinder head rubber gasket, at kung hindi ako nagkakamali, ito din yata yung tinatawag na packing gasket. Yan, hindi ko kasi ito napansin last time, pero may crack na din pala siya. Sabi ko baka pwedeng lagyan lang ng gasket maker, pero baka hindi rin magtatagal. Kaya bumili na nga rin ako ng bago. Kung titignan ninyong mabuti, may groove kasi itong gasket na to, at pansin-pansin naman na pud-pud na siya at kailangan na talagang palitan. So ito nga yung ipapalit natin, YSK yung brand. 75 pesos lang mga best friend, pang TMX Supremo, pares lang naman sila. Pero kung daw nagkakamali, yung genuine na Honda na part nito nasa 200 pesos something yata. Ayan, so ito na yon. So ito na nga papalitan na natin yung ating packing gasket, at dahil bago na nga ito, hindi na natin kailangan yung gasket maker. First kasi na tune up nito itong motor natin doon pa sa service center ng Honda mismo, kung saan ko kinuha yung motor. Tapos nagkaroon ng leak dito banda. Ngayon binaklas ko tong cover, inayos ko siya, nawala yung leak. So ngayon sa kabila, ilang adjust na ako, nakadalawang beses yata ako, tatlo. Siyempre kailangan natin palitan to, kailangan natin may ayos, kasi alam naman natin na ang buhay ng motor natin ay yung langis. Kung na-encounter nyo ito, siyempre kailangan na nating palitan para maiwasan natin yung mga future na possible na pwedeng maging problema ng makina natin. Sabi nga 'di ba, preventive is better than cure. At hindi natin magagarantiya kung gaano katagal ang service nitong rubber na to, pero mas okay na to kaysa naman magkaroon pa tayo ng mas
expensive na problema. Pero ang purpose nga natin dito para mawala yung tagas dito sa makina natin. Kasi baka hindi natin mamalayan maubos na pala yung langis or naubos na pala yung langis natin. Lalo na yung mga gumagamit ng hindi fully synthetic na kung sana mabilis lang masunog yung langis. Mabilis matuyo. Okay na siguro to. So ibabalik ko lang. Ay, dali lang. Spark plug couple. Ayan. So, i-observe ko muna sa loob ng 2 araw siguro kung meron pa rin leakage dito bago ako mag-change oil. Alright, so galing na nga ako sa labas, no, at nakabili na tayo ng pang change oil natin. Ito na yung cylinder head natin ngayon. Yung leakage dito nakaraan, wala na. Ayan, malinis na yan. Kasi nga diba nagpalit tayo ng rubber gasket. Tapos nagbrush na ako ng konti para dun sa katapon dito na langis. Okay, so mag-change oil na tayo. Itong gasgas nito, kung nakikita nyo, dahil ito dun sa cover natin sa ilalim. So ito yung langis natin ngayon. Inabot na ng 4K kilometer yung natakbo bago na change oil. Yun sinipe talaga, pero meron pa rin natapon. Alright, let's go. So ayan nakapagpalit na tayo ng cylinder head, cover, rubber gasket, tapos headlight, tsaka headlight bulb pala, tsaka brake light switch para sa likuran, kaso hindi ko pa nagagawa ng bracket kaya kinable tie ko na lang muna. So ready to go na naman tayo, at sa mga susunod na araw pala ang kailangan kong palitan ay yung kanyang chain set. Ayun lang, maraming salamat sa panonood, bye bye.